Hindi ba't ang yabang mong hiwalayan ako kaninang umaga? Bakit ngayon ang kapal ng mukha mong? Sundan ako. Gusto mo bang magmakaawa na patawarin kita? Sinasabi ko sa'yo, imposible. Ang kapal ng mukha mo. Gaano mo ba ako kagusto? Para palihim mo akong sundan. Gusto mong humanap ng lugar na walang tao. Para magmakaawa sa akin. No, ang pangit mo. Bakit naman kita susundan? Alam mo ba kung bakit kami nandito ngayon? Ni Young Master Chen, may i-auction dito na isang set ng 3 gintong alahas na isinuot ng isang reyna sa Europa. Milyon ang starting price. Bibili ng second hand na ginto para sa kasal. Bagay na bagay talaga sa isang babaeng katulad mo. Ikaw. Sumusobra ka na. Ning Fan, pumasok na tayo. Mukhang kung gusto mo ng halamang gamot, hindi talaga madali. Espiritual na likido. Ito pala ay likidong espiritual na enerhiya. Panimulang presyo, 800,000. 800,000. Ang hirap talaga ng kultibasyon. 1,000,000. 1,250,000. 3,000,000. Chuchu. Hindi ito sulit. Basta gusto mo. Sulit ito. Itutuloy. 3,000,000 para sa isang sirang bato. Baliw na. Lahat sila baliw na. Mahal, gusto ko yan. Ang ganda ng kulay ng jade na yan. Hindi sulit gumastos ng 3,000,000 para dyan. Kung gagastusin natin ang pera dito, yung set ng 3 ginto natin, wala na tayong pagkakataon. Gusto mo ba ang jade na ito? O gusto mo ng isang malaking kasal, pagkalipas ng 15 araw? Sige na nga. Gusto ko ng kasal. 3,000,000, nabenta. Binabati ko ang ginang sa VIP room sa ikalawang palapag. Heto, para sa'yo. Masyadong mahal ito. Binigyan mo na ako ng villa. Tapos ngayon binibigyan mo pa ako ng 3,000,000 jade. Ang utang na loob na ito, baka, hindi ko mabayaran agad. Hindi mo na kailangang bayaran. Iniligtas mo ang lolo ko ng 2 beses. Sapat na yun para maging mabuti ang pamilya Tang sa'yo, habang buhay. Pero kung iniisip mo, na kailangan mo talagang bayaran, sa totoo lang, hindi naman. Imposibleng bayaran agad. Paano ko babayaran? Maging tayo. Maging manugang ng pamilya Tang. Ano sa tingin mo? Ito. Ning Fan. Bakit mas nahihiya ka pa, kaysa sa isang babae tulad ko? Hayaan mo na nga, siguro hindi ka pumapayag. Hindi na kita bibiluan. Kahit hindi ka pumayag kanina, pero kung kailan mo gustong maging tayo, sabihin mo lang sa akin, siguradong papayag ako. Miss Tang, sapat na ang jade na ito. Hindi na natin kailangang maghintay ng mga halamang gamot. Tayo na, malapit na mag-alas 9, sa party, kailangan ng oras para makapunta roon. 1,000,000 at 100,000. 1,000,000 at 800,000. Sinabi ko sa'yo na bibilhin ko ang set ng 3 ginto na ito para sa kasal natin. Kaya siguradong gagawin ko yun. Mahal, ang bait mo talaga sa akin. Mas magaling ka kaysa sa basurang si Ning Fan. 3,000,000. Bakit ka nakikipagbid para dito? Naiinis ako sa kanila. Kaya, ayokong makuha nila ito ng madali. Ang sarap talaga maging mayaman. Gumagastos ng ilang milyon para maglabas ng inis ng hindi man lang kumukurap. 3,100,000. 4,000,000. Baliw. Talagang baliw. Mahal, kailangan mo itong makuha para sa akin. Hindi lang ito para sa akin, kundi para na rin sa reputasyon mo. Sa boses pa lang, babae ito. 2 beses na niyang tinaasan ang presyo mo. 4,100,000, 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000, 8,000,000. Oh, isang set na nagkakahalaga ng pinakamataas na 2,000,000 ginto. Ikaw na tanga. Handang bilhin sa halagang 8,000,000. Mukhang mahilig ka sa second hand na ginto. Bagay sa second hand na babae. Ibibigay ko na lang sa iyo. Malisyosong pagtataas ng presyo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Kayo pala. Ang taong ito pala. Mahal,
Ang basurang ito at ang babaeng ito ay sinadyang lokohin tayo. 8 milyon para sa basurang ito. Hindi na lang natin kukunin. Anong hindi kukunin? Kung sisirain nyo ang kontrata rito, hindi na natin makikita ang araw bukas. Miss, sumusobra ka na yata ngayong gabi. Ikaw na mabahong babae, anong pinagmamalaki mo? Bakit siya nakakapagmaneho ng ganoon kagandang kotse? Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa kanya? Nakatama ng tao at tatakbo na lang. Hindi ko ito palalampasin. Huwag ka nang sumigaw. Nakakahiya. Tara na. Mahal, hahayaan na lang ba natin ito? Sa harap ng basurang iyon, 2 beses na tayong napahiya. Syempre hindi natin ito palalampasin. Sining fan na basurang iyon. Hindi makakakilala ng makapangyarihang tao. Ang babaeng iyon ay siguradong kinakasama ng isang big boss. Natatakot na mabuking kaya ginamit sining fan. Ang walang kwentang ito bilang panakip butas. Tama. Kahit ako hindi siya pinapansin. Lalo na ang isang tunay na mayamang dalaga. Maliban na lang kung bulag ang iba. Mamaya pagdating sa party na inorganisa ni Miss Tang, makikilala natin ang ilang tao. At ipapakita ang litrato ng babaeng ito, para magtanong-tanong. Aalamin natin kung sino siya. Nakatama ng tao, hindi pwedeng palampasin. Ang responsibilidad na dapat niyang akuin. Dapat niyang panagutan. Pumunta ka muna sa rest area. Umupo ka muna sa sofa. Mamaya ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Ang paghahanda para sa party sa hotel ay nagkaroon ng kaunting problema. Ako ang organizer kaya kailangan kong magmadali para asikasuhin ito. Hintayin mo ako, ha? Sige, asikasuhin mo muna. Mahal, ang babaeng iyon kanina ay sumobra na. Nakabangga ka na nga, ang yabang mo pa. Kailangan mo akong tulungang humingi ng hustisya. At saka sining fan. Hindi pwedeng palampasin lang natin sining fan. Syempre, ngayong gabi, sisiguraduhin kong sa Jiangcheng. Walang lugar para sa dalawang iyan. Young Master Chen, nandito ka rin ba para dumalo sa party na inorganisa ni Miss Tang? Sa imbitasyon ni Miss Tang, syempre pupunta ako. Talagang nagbibigay pugay si Young Master Chen. Ngayon sa Jiangcheng, sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya Chenyo at ang pamilya Jiang mula sa probinsya ay nagkaroon ng kasunduan, malapit ng simulan ng 1 bilyong pisong proyekto. Kapag nagtagumpay ang proyekto, makakapasok na ang pamilya Chenyo sa probinsya. Ang lakas nyo ay halos kapantay na ng pamilya Tang. Sa hinaharap, aasa pa kami sa tulong ni Young Master Chen. Huwag kayong mag-alala. Kung may pagkakataon sa hinaharap, iisipin ko kayo. Maraming salamat, Kuya Chen. Bakit siya nandito? Ang imbitasyon sa party ng pamilya Tang ay mahigpit na sinusuri. Paano siya nagkaroon ng karapatang pumasok? Nakakawalang gana talaga. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko siya. Kuya Chen, kilala mo siya. Siya ang ex-husband ni Yang Kiki. Dati, umaasa lang siya sa pamilya ni Yang Kiki para mabuhay. Nabalitaan kong sumunod siya kay Yang Kiki ng ilang taon. Pero sa huli, iniwan din siya. Siya pala yun. Baka naman, palihim lang siyang pumasok. Posible. Kanina sa auction, nagsabuatan sila ng isang babae para malugi ako ng 8 milyon. 8 milyon. Sobra na yun. Nakuhanan ko na ng litrato ang babaeng yun. Ipapaimbestigahan ko ang pagkatao niya. Ang dapat na sa akin, babawiin ko hanggang sa huling sentimo. Ikaw na basura ka. Pwede bang huwag mo na akong sundan na parang multo? Tapos na tayo. Isang tagapaghatid ng package na tulad mo. Huwag ka nang mangarap ng gising. Naiintindihan mo ba? Hindi ba't kumapit ka na sa isang malanding babae? Ipagpatuloy mo lang ang pagkapit sa kanya. Anong ibig sabihin ng pagsunod mo sa akin? Ikaw na basura ka. Hindi ka man lang nag-aalaga sa may sakit mong kapatid. May gana ka pang maglakwatsa. Hindi ka ba natatakot na mamatay siya sa kama nang walang nakakaalam? Magsalita ka pa ng isa. Kukunin ko ang buhay mo, Ning Fan. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ang panganay ng grupong Chen. Ang VIP ni Miss Tang. Ikaw na basura. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang saktan ako? Ang dumi ng bibig mo. Tuturuan kita ng leksyon para kay Lolo Yang. Para kapag lumabas ka, hindi ka magdala ng gulo kay Lolo Yang. Sino man ang mang-insulto sa kapatid ko, dapat lang saktan. Mahal. Hahayaan mo na lang ba akong mabugbog ng ganito? Ning Fan, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking Kiki.
Kung hindi, gagamitin ko ang kapangyarihan ng pamilya Chen para mawalan ka ng matatakbuhan dito sa Jiangcheng. Walang maglalakas loob na kumuha sa'yo sa trabaho. Kuya Chen, ang basurang ito, hindi na kailangan kayo pa ang gumalaw. Hayaan niyo akong turuan siya ng leksyon. Bata, isang karangalan para sa'yo na ako mismo ang aatake. Ipapaalam ko sa'yo kung gaano ka hindi nababagay kay ate. Ano? Akala ko ba naman kung gaano siya kagaling? Puro forma lang naman pala. Isang hamak na tagapaghatid lang ng package. Ang lakas ng loob magmagaling sa harapan ko. Ginoong Chen, bakit kayo nagagalit? Ito ay pagtitipon na inorganisa ni Binibining Tang. Ang lakas ng loob niyang manakit ng tao rito. Sa tingin mo ba palalampasin ito ni Binibining Tang? Kapag lumabas na si Binibining Tang, tiyak na pagbabayaran niya ito ng malaki. Tama si Ginoong Lu. Kuya Chen, tinawagan ko na si Kuya Ho. Kapag ipinatapon na siya ni Binibining Tang sa labas, sisiguraduhin ni Kuya Ho na ang natitirang buhay niya ay gugugulin na lang sa wheelchair. Ha ha ha, magaling. Makakaasa ng pabuya ang pamilya Wang mula sa akin. At pati na rin sa auction na iyon. Hindi rin natin palalampasin ang babaeng iyon. Ginoong Lo, isa kang tanyag na tao dito sa Jiangcheng. Tulungan mo akong kilalanin ng isang tao. Nandyan na si Binibining Tang. Napakaganda niya. Siya iyon. Mahal. Siya yung nasa auction. Na nanloko sa atin. Hindi ko inaasahang nandito rin siya. Napakagandang pagkakataon nito. Ngayon ay mapapagbayad na natin siya. Ginoong Lo, anong ginagawa mo? Manahimik ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Siya si Tang Chuchu. Ang panganay na dalaga ng pamilyang Tang sa Jiangcheng. Ginoong Lu, nagbibiro ka lang, hindi ba? Ang kagalang-galang na dalaga ng pamilyang Tang. Paanong magiging kasama ng isang hamak na tagapaghatid ng pagkain? Isang basurang nasa laylayan ng lipunan. Nagbibiro. Ano ba sa tingin nyo ang mga sarili nyo? Karapat dapat ba kayong pagbiroan ko? Ginoong Lu. Kung hindi lang dahil noong araw na iyon, ay sadyang nakipagkita si Binibining Jiang. Kay Chen Lienji, matagal na sana kayong patay. Ang pag-oorganisa ng pagtitipong ito ay orihinal na para sana patibayin ang ating mga ugnayan. Kaya lang, pagdating ko pa lang dito kanina, bigla kong binago ang isip ko. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. At ang taong ito ay magiging isang mahalagang panauhin ng aming pamilyang Tang. At sa hinaharap, maaari pa siyang maging manugang ng pamilyang Tang. Siguradong si Ginoong Lu iyan, yung basurang si Ning Fan, malapit ng matapakan hanggang mamatay. Saan ba galing ang patay gutom na iyan? Ning Fan, sana hindi ang basurang iyon. Ning Fan, maaari ka bang umakyat dito sandali? Imposibleng magustuhan niya si Ning Fan. Siguradong tinatawag niya lang ito sa itaas. Panghihiya, tama, siguradong ganito nga. Anong problema, Ning Fan? Kanina sa auction, totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. Kung kailanman magbago ang isip mo, at gusto mo nang maghanap ng nobya, ako sana ang isaalang-alang mo. Basta't sabihin mo lang sa akin, papayag agad ako. Binibining Tang, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang lalaking ito ay isa lamang tagapaghatid ng package. Isang basura mula sa laylayan. Yang Kiki, para ka talagang isang ulol na aso. Nangangagat ng kahit sino. Ning Fan, tingnan ko lang kung ikaw na basura. Kapag wala na ang proteksyon ni Binibining Tang. Kung ang bibig mo ba ay makakapagsalita pa ng ganyan. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang namang babaeng hiniwalayan ni Ning Fan. Wala nang iba. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Para siraan ang lalaking napupusuan ko. Hindi ka ba makapaniwala? Maaari mo namang ibalik ang sampal na ito anumang oras. Hihintayin ko. Itapon niyo silang tatlo sa labas. Bitawan niyo ako. Nasisiyahan ka na ba? Kung hindi ka pa nasisiyahan, ipapautos ko ulit na, hilahin sila pabalik, at itapon ng 10 beses pa. Ayos na, salamat. Binibining Tang, may apurahan lang akong pupuntahan, mauuna na ako. Ihahatid na kita. Saan ka ba pupunta? Sa mga vilya sa isla ng Kanglong. Salamat, mag-ingat ka sa pag-uwi. Ning Fan, bilisan mo. Sino ang babaeng ito? Pumunta rito si Ning Fan ng hating gabi. Anong kailangan niya sa kanya? Mukhang may itinatagong sikreto si Ning Fan. Bakit umabot sa ganito kalala? Hindi naman ganito noong nakaraan. Sabihin mo sa akin, ano ang mga kinain niyo ngayong araw? Mula umaga hanggang gabi, dapat mong sabihin ng malinaw. Ngayong araw.
Kumain kami ng seafood. Salamat. Pangalawang beses mo na akong iniligtas. Kumpara sa pagligtas sa akin ni Binibining Jiang, wala itong sinabi. May pagkain ba sa bahay? Gutom na ako. Binibini, o-order na po ako ng pagkain ngayon. Huwag na. May noodles ba sa bahay? Marunong kang magluto. Itutuloy. Ang bango ng niluto mong noodles. Mukhang napakasarap. Napakabango ng noodles. Nakalimutan ko tuloy si Ning Fan, na nakatingin lang sa tabi. Binibining Jiang, tandaan mo sa mga susunod na araw, huwag ka na munang kumain ng seafood, o anumang katulad nito. Ang mga pagkain ito ay, magpapalala lang ng sakit mo. Sige, naiintindihan ko. Dahil maayos na ang pakiramdam mo rito, mauuna na ako. Hinihintay pa ako ng kapatid ko sa bahay. Kung gagabihin ako ng uwi, mag-aalala siya. Ihahatid na kita. Mayroon din akong gustong sabihin sa iyo. Miss Jiang, hanggang dito na lang. Kukuha na lang ako ng taxi pa uwi. May sasabihin ako sa iyo. 5 araw mula ngayon, magkakaroon ako ng press conference. Sana sa araw na iyon, makapunta ka. May reception pagkatapos ng press conference. Natatakot ako na baka sa oras na iyon, may makain o mainom ako, at hindi sinasadyang mag-trigger ng sakit ko. Sige. Pupunta ako sa araw na iyon. Anong ginagawa mo? Huwag kang malikot. Tumayo ka sa likod ko. Napansin na pala niya kanina pa. Ang ganitong pakiramdam na pinoprotektahan. Sa likod ng isang tao. Medyo bago sa akin. Bata. May nagbayad sa akin. Para turuan ka ng leksyon. Kung matalino ka, tanggapin mo na lang ang mga suntok. Para hindi na tayo mahirapan. Ayokong makipag-away sa harap ng isang babae. Ngayon, isama mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo. At kalimutan na natin ito. Ha ha ha. Nagmamayabang ka pa. Sugurin nyo. Baliin muna ang mga braso niya. Boss Hu. Ang ganda ng babaeng ito. Mamaya, pagkatapos nating tapusin ang batang ito, tayo naman. Mag-ingat ka. Ikaw, maghintay ka lang. Parating na si Ateya. Hindi ka niya palalampasin. Anong nangyayari? Ateya, ang batang ito ang naunang nanakit sa amin. Kailangan mo kaming ipaghiganti. Ikaw pala. Ginoong Ning. Ikaw ba ang nanakit sa mga tauhan ko? Sila ang unang nagdala ng armas at pinalibutan kami. At nambastos pa. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ateya, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Siya ang unang nanakit. Kahit na sila ang may kasalanan, masyado namang mabigat ang kamay mo. Ganito na lang, humingi ka ng tawad, at quits na tayo. Ano sa tingin mo? Sila ang unang nagdala ng armas para manakit, at nambastos pa ng isang babae. Sila ang dapat humingi ng tawad. Siya ba ay mula sa pamilyang Jiang ng probinsya? Nandito si Ateya. Ateya, tumahimik ka. Ang mga itinuro ko sa inyo, nakalimutan nyo na ba? Nagdala ng armas, pinalibutan at binastos ang isang babae. Hindi pa ba kayo nahihiya? Miss Jiang, pasensya na talaga. Hindi ko naturuan ng maayos ang mga tauhan ko. Nagdulot kami ng abala sa inyo ni Ginoong Ning. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Dalhin nyo pabalik ang mga gumawa ng gulo. At pag-isipin nyo sila sa mga ginawa nila. Ang nangyari ngayon, ay kasalanan namin. Kailangan makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Darating ako agad kapag tinawag. Tumawag ka talaga ng pulis. Siyempre, kapag may ganitong pangyayari, ang pagtawag sa pulis ang pinakatamang desisyon. Hindi naman pwedeng palagi na lang. Ikaw ang aayos gamit ang dahas. Nandito na ang mga pulis. Pumunta na tayo para magbigay ng pahayag. Nga pala, di ba sabi mo ang kapatid mo ay mag-isa lang sa bahay? Pagkatapos ng pahayag, ihahatid na kita pa uwi. Ito ba, ang pakiramdam ng unang antas ng Chi Refining? Ang sarap sa pakiramdam. Kuya, nasa loob ka ng kwarto. Anong ginagawa mo? Bakit ang ingay?
Wala ito, Chin Kyu, huwag kang mag-alala. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit punit-punit ang mga damit mo? Naging ganito na. Wala ito, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Maghilamos ka na, magluluto ako. Pagkatapos kumain, ihahatid kita sa eskwelahan. Wala bang pasok bukas dahil Sabado? Walang pasok, pero isang araw lang. Bakit, kuya? Ayos lang yan. Mamayang gabi pag uwi mo galing eskwela. Chin Kyu, ayusin mo ang mga gamit mo. Lilipat tayo ng bahay bukas. Kuya, bakit bigla tayong lilipat? Lilipat tayo malapit sa eskwelahan mo, para mas madali kang makapasok. Pero kuya, ang mga bahay malapit sa eskwelahan namin, ay napakamahal. Ang pera natin. Huwag kang mag-alala, mag-aral ka lang ng mabuti. Tungkol sa bahay at pera. Ako na ang bahala. Mula ngayon, bibigyan kita ng magandang buhay. Ning Fan, ayos ka lang ba kagabi? Nabalitaan kong may humarang sa'yo. Ayos lang ako. Tingnan mo, hindi ba't maayos akong nakatayo sa harap mo ngayon? Mabuti kung ganoon. Pero para maiwasan na mangyari ulit ito, sadyang humingi ako kay Lolo ng isang bodyguard. Nang malaman niyang para sa kaligtasan mo, ipinadala niya ang kanyang pinakamagaling na bodyguard na si Kuya Chen para protektahan ka. Hindi na kailangan. Ang mga makakaharap ko sa hinaharap ay hindi niya kakayanin. Mas mabuting pabalaykan mo na siya para protektahan si Ginoong Tang. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Minamaliit mo ba ako? Hindi naman, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa kakayahan mo, kung sasama ka sa akin, mamamatay ka lang ng walang saysay. Mas mabuti pang maging kapaki-pakinabang ka sa pagprotekta kay Ginoong Tang. Pwede mong subukan. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mo. Anong karapatan mo para sabihin yun? Chen Wu, huwag kang magsalita ng ganyan, miss. Ang mga nag-aaral ng martial arts ay pinakaayaw na minamaliit ng iba. Kung mas malakas siya kaysa sa akin, at sinabi niya ang mga salitang iyon, matatanggap ko pa. Pero kung hindi naman siya kasing galing ko, anong karapatan niyang maliitin ako? Akong si Chen Wu, maraming taon na sa pamilya Tang. Matagal ko nang pinoprotektahan si Lolo Tang. At wala pa akong nakakatapat. Itong nasa harap ko, isang bata na wala pang kamuwang-muwang. Anong karapatan niyang sabihan ako ng ganyan? Halika, bata, mag one-on-one tayo. Huwag na lang. Baka kapag umatake ako, masaktan pa kita. At kapag kailangan mo ng pambayad sa ospital, wala akong pambayad. Pambayad sa ospital, hindi mo kailangang magbayad. Ngayon, labanan mo ako. Ikaw ang may sabi niyan. Kung ganoon, pagbibigyan kita.